Congratulations! You've just made one of the best choices of your life. You are on the right path now. Welcome to the future. Welcome to the The future. world is in financial disarray. Currencies failing, economies in wild flux, jobs. What's up mga ka-alien? Muli, ito na naman ang iyong lingkod, si Jersab, the Forex and Crypto Trader. Musta mga ka-alien? Pansin nyo, no? Sunod-sunod ang lindol, no? Hindi pa nga natatapos yung lindol dito sa amin sa Jansan, mga ka-alien. Almost magto 2 weeks na, pero hanggang ngayon meron pa rin, may mga aftershock pa rin, at hindi basta-basta aftershock. Talagang grabe, no? Malalakas din. At ngayon na naman, ito na naman, yumanig sa buong mundo, Venezuela, no? Takas din. 7.2 o 7.5 yata magnitude, no? Daming building na nasira. Tsaka sinabayan pa ng Japan, may sa US pa. Grabe. Hindi na natin malaman, mga ka-alien, ano nangyayari sa mundo. Pinaparusahan na tayo, no, ng Panginoon. Grabe. So, kung gaano ka hindi maganda ang mga pangyayari, ganun din sa ating world market ngayon, sa stock market, sa crypto, lalo na sa crypto, no? Duguan ang market ng crypto ngayon. Sa iba, umiiyak na. Siyempre, yung mga nakabili sa taas. Yung iba, sumusurrender. Bahala na, wala na. Bahala na, lugi na. No? Pero sa mga may utak, lalo sa mga institution, sa mga company na alam na nila ang laro dito. Ang malalaking mga negosyante. Masaya sila, mga ka-alien. Kasi habang bumabagsak, yun, salok sila ng salok kasi yun, no? Kumikita sila. Kaya kasi habang bumababa yan, ang kabaliktaran yan pagkatapos niyan, bakit na napakyat, no? So, yun, mga ka-alien. Kita natin yung Bitcoin. So, bumaba yung Bitcoin ngayon. Parang, so, sa ating likuran, no? Nasa 58 yan eh. Nasa 58 yung Bitcoin. At bumalik na naman akyat konti. So, pero sa tingin ko, based on technical analysis, ito na ang nasa bottom na tayo. Malapit na. No? Malapit na. Kumbaga, hindi na papayag din yung mga wheels na bababa at bababa pa yan. Kasi mas marami na magne-negative. Baka matuluyang bumaba na bumaba. Diba? So, yun. So, kaya nagbabaon siya pagdating doon sa 58 na area. $58,000. So, yun. So, yun nakita ko mga kailan. Pero kung bababa pa yan, pinaka-worst na, nasa 48,000 bago babalik. So, ngayon, nagko-consolidate na siya kasi napakataas ng binagsak. So, yung consolidation, naghahanap yan ng area kung saan siya magtatambay at gagawa ng pattern pabaliktad, mga ka-alien, pakyat. Kasi nga, ba't ko sinabing nasa bottom na tayo? Based on technical analysis, hindi pa muna yung fundamental. Kasi pag sinabing fundamental, malilito tayo. Kasi si Trump ang gumagawa kung paano nilalaro ang fundamental eh. Diba? Pag ginigera niya yung Iran, bumabagsak ang market. Pag hindi lang may ginigera, kumbaga, nasa peace talk o stock war, umakit ang market. Tapos meron namang susulsul sa Israel, gigirahin na naman. Grabe. Yung Lebanon, nakakampi ng Iran, babagsak na naman ang market. So, grabe. No? Patay pinaglalaroan ng mga ka-alien. Kaya, kapit lang. Kaya, kasi dito sa crypto, dito sa stock market, patagalan talaga ito. Kumbaga, bago mo marating, bago mo makuha yung inaasam mong tagumpay, madugo ang labanan dito. Dito nga sa crypto, 4 to 5 years makukuha mo na.
ano na lang sa stock market ng Philippine stock market, 8 to 12 years bago mo makuha ang tagumpay. Pero hindi pa ganun kalaki ang kita compare sa crypto. So, sa mga ka-alien natin dyan, mga ka-trader natin dyan, investors, kapit lang. Malapit na. Nasa bottom na tayo. Bakit? Kasi, yung Bitcoin kasi yung leader. Nang nag-bear plug yung Bitcoin, 1, 2, 3 bear plug na. Pangatlo ngayon. So, nakuha na. Kumbaga, tumulo na sa pangatlong bear plug. So, based on my experience, 1, 2, pwede pa yan. Pangatlo nga, 50-50 na yan. Kumbaga, no? Parang wala nang pag-asa na ituloy. So, itong natuloy yung pangatlong bear plug, sa tingin ko, babounce ito. Mananakot lang ng sandali. Kaya nga, nag-consolidate na pagdating sa 58. Kasi, para isipin ng mga tao, ito babagsak na, magsusulin, parang masishake na yung lahat. Yung mga wake hands, no? So, ito namang mga institutions, malalaking company, mga banks, etc. Yun naman ang pagbili nila. Kasi takot na yung mga retailer. Kahit marami pang retailer dyan sa buong mundo, retailer ako. Kasi malilit man lang yung atin. Pag natatakot lahat ng retailer, bababa market, sasaluhin yan ng mga institution. Ganun lang ang cycle ng laro. Boss, kikita na lang yung mga institutions. Ganun. So, yun ang kumbaga sa panahon ngayon dito, nagkakaroon ng napakaraming millionaires and billionaires sa mga may ganito. Mga alam ang laro. Alam ang galawan. No? So, ang nagtatalo number 1 sa ganitong market, yung mga nag-short term leverage. Talagang talo. Kasi yung short term leverage, yung futures, parang parang binary option. Nako, mas marami kang talo kaysa panalo. Ubos pa pera mo sa sandaling lang, no? Kaya nga ako, hindi ako masyadong nag-short term. Doon talaga ako sa long term. Although meron din akong short term mga ka-alien, pero sa long term talaga. So, ngayon, duguan ng market. Pero kung may pera, financial advice, ngayon talaga ang pagbili. Kasi nasa mga baba ang presyo ng mga stocks. Kahit anong stocks, mapa-AI, lalo na yung AI, no? AI, robotics, mga humanoid, yun ang mga nasa yan, hot list, no? Kasi yun ang trending. Kasi papunta na tayo dun digital tokenization. Kaya nga yung Clarity Act Bill na hinihintay natin, mga ka-alien, yan talaga, napakalaking pondo dyan. Biruin mo, $30 trillion para sa innovation ng digital finance, no? Ibabato dyan. Tapos, hati-hati. May sa AI, may sa humanoid, may sa robotics, crypto, etc. etc. Grabe ang angat ng market. So, yun ang hihintay natin. Kasi, pangatlong bear plug na to, based on my experience mga ka-alien, pag pangatlo, hindi na naaanihin yan. Kumbaga, hindi matutuluyan ng bagsak, biglang babounce yan, aangat. Tulad ng ginagawa ngayon. No? So, yun lang. Chill-chill lang tayo. Hintayin natin, malapit na yan. At yung Clarity Act Bill, sabi, may nagpo-push na sa July 4 na daw, pero may iba, July 17. So, tingnan natin kung ano sa dalawa dyan. No? So, swerte ang magbubudega ngayon. No? Pero yung mga takot, mga wake hands, mga walang alam, paano laruin ang negosyo ng stock market, ang negosyo ng crypto, wala. Talo. Sunog, no? Kumbaga lalo na kung nag-short term leverage ka, futures, no? Binary option, wala, sunog ka dyan. So, kahit gaano pa kalaking kapital mo. So, yun lang mga ka-alien, no? So, kung gaano kapangit ang panahon, ang daming trahedya, giyera, walang katapusan, iba't ibang mga disaster, earthquakes, ganun din ang market, no? Sumasabay. So, patagalan talaga, pasensyahan. Matira matibay. Kasi, yung natitirang matibay dito sa ganitong larangan na negosyo, ito yung mga taong nagtatagumpay. No? Ito yung mga taong kumikita ng limpak-limpak, milyon-milyon.
Kaya, yun lang, mga ka-alien, not a financial advice. So, hanap-hanap lang tayo. Nasa mga AI, ay ano lang, yung mga shinare ko ng mga AI projects, no, sa ibang video ko. Anihan nyo lang yun. Meron namang ano dyan, naka-download dyan sa ating Cryptoholalysis channel. So, just search Cryptoholalysis channel sa YouTube, sa ating Facebook, andun lahat. Na, ano lang, i-repeat nyo lang, no? Ang dami kong shinare. Anong mga magagandang project niya. So, yan lang mga ka-alien. So, magpapaalam muna tayo. No, kasi, wala mang nagbago sa Israel, Iran at Amerika. Yung mga stocks ganun din kasi pag bumabagsak sa Bitcoin lahat na yan, XRP, Ethereum, Solana at iba pa, no? Babagsak lahat yan. So pag aangat si Bitcoin, aangat din yan sila. Ganun lang. So muli, ito ang yung lingkod, si Jersab, the Forex and Crypto Trader. Paalam pansamantala.